Sino mga nagbago ng pangarap after ng UPCAT? Sino mga napa-reality check bigla? Yung mga ganon, we have to be wise. Kasi ang dami pa na sa inyong hindi alam yung basics na bawal, na parang nag-UP, UPM pa, like, whoa, kalma bro. Okay? Nandiyan din yung mga kota, non-kota, some doesn't even know what a pang solo is. So, yun yung discuss natin for tonight. Okay? Pero let's start with comparison. Okay? So, I want everyone here to see sino yung mga kalaban niyo sa rankings kasi siya yung pinaka malala sa lahat. Okay? So, I want you to take a screenshot of your current choices and please comment it here with this format. Okay, so kung tayo dito, please follow my format precisely para mabilis. Kasi maghanap ako ng example mamaya. Siyempre, di ba, magdi-discuss ako. So, para straight yung discussion ko, mamili ko ng character sa inyo. Okay, so magko-compare ako sa inyo. So, everyone, put your comment, first choice, campus, course, and then full school. Tapos, if meron kang UPG ng Max 1.0. Tapos, ang last is full SS ng choices mo. So, kumbaga, itong tatlo naka-type, yung first three, first choices ng campus course, tapos full school, tapos if meron kang UPG, tapos the rest is screenshot ng scores mo. Kasi, dun sa gagawin kong discussion tonight, I'm gonna give you a flow. Okay, what is realistically happening behind the scenes? So, I need to first check yung mga first choice nyo, and then yung second to fourth, and then first to fourth ng second campus, kailangan ko rin siya i-consider. Okay? So, let me get an example, a sample comment. Ay, so everyone, punta kayo here. Okay. Para yung gagawin natin example for tonight is direct to the point na yung mga nandito, sila talaga yung matututo. Ayan. Sir, paano pag-apat yung SS? Sir, sige yung luma muna. Let's stick, bago tayo, di ba sabi ko nga, stick muna tayo sa luma natin bago tayo magbago ng isip. Yung luma muna yung gamitin natin. So, wait, may mga nag-send sa akin. So, gagamitin natin siya sa example. Teka lang. So yan. Yan, okay, sige. Gamitin natin to as an example. Kung sino man to, sino ba to? Hi, Jessie. Yung example for tonight, Jessie, ah. So, for example, gamitin natin si Jessie. Ayun, ginawa na pala niya, no? Sakto, ito kay Jairel. Hindi na pa natin magkilang sa... Very good, Jairel. So, ganito guys, UPD. Yung first choice ninyo, your full school, tapos kung may UPG kayo. Okay, mamaya na yung grades. Pero dito muna tayo. So everyone, please do the same. Ayan. Tapos reasons if nakapag-comment na kayo, mamimili na ako ng gamitin natin example. Very good. Alright. And reasons if nakapag-comment na kayo, palagawan tayo ng isang street example lang just to show what is possibly happening behind the scenes para pag magkakonsider kayo ng choices, kita nyo siya. Tapos dito ba si Rexter? Yung kinumpay na din na Rexter, yung di ba sinabi ko kahapon, yung what if, there are a lot of passing types, straight pass, waitlisted, DP was, qualifiers appeal, manual appeal. So yan, didiscuss natin siya mamaya. Para alam niyo yung mga pwede niyo pong pagdaanan. Just if, what if and only if hindi niyo makuha yung first choice campus courses ninyo.
water. Okay, let's start. So, good evening, everyone. Welcome, welcome, welcome. And lastly, please type sa chat box, anong average mo? Anong average mo? Sige na nga, grade 11. Hindi, average mo, grade 8 to grade 11. Ayan. Please average your grades 8 to 11. And let's start. Average na. Isang tinginan lang. Ayoko na madaming number. Bigyan niyo ano. Ibigyan ko na isang single number for those four. And I think isang buong week ko to diniscuss nung March. Pero try natin i-cram siya within one session lahat. And meron din ako actually yung copy sa YouTube. Bigyan na lang ipagsasabi kasi baka ma-post na naman tayo ni UP. So, bibinggo na tayo kay UP. UPG seminar. Hulagpos. Ayan. So, we have certain shits here. If you just wanna watch, may long session. 26 minutes. So, actually, kahit hindi ko ma-discuss in full lahat tonight, pero I think kaya ko naman. May mga copies rin tayo sa YouTube na pwede nyo siyang panoorin. Naman siya sinashare pa nila eh. kasi, these are all our Welcome to wala. Hulagpas. Diba yan? Puro ads. Minsan lang sila bata. Sulitin mo na. Chucky. It will happen. Sa pag-share ng baon, baka mag-share din sa bacteria. May Ursiflora Gut Defense. Made with intelligence. Welcome to Hulagpas' UPG and Course Choices Theory. Saan tuturuan namin kayo ano ba yung possible truth kung bakit tayo merong campus choices, meron tayong sequence, first and second choice, even sa courses. Yan. So, tuturuan natin siya lahat tonight. So, again, gagamitin ko kayong example kung paano ba siya posible nangyari. Okay? Ang explicitly lang sinabi ni UP ay meron tayong 60-40. Besides that, wala. Okay? Hula-hula-hula-hula na lang natin siya lahat. Send to everyone. And, okay. Game. Ay, hindi pa pala lang saksak. Wait. Where's my... Oh. So everyone, please access this GDocs kasi isa to sa mga magiging basis natin. And dito ko papaikutin yung technical facts, technical actual facts. And the rest is just our own theories kung paano siya nangyayari behind the scenes. So be careful when I say this is just a theory, hindi siya yung eksaktong ginagawa ng UP. It's just reasonable enough na makita kung ano yung posibleng ginagawa. But again, it's not from UP. This is just to give you an idea kung ano yung posibleng nangyari. Okay? So, copy natin to. And sa ST. Okay, copy, copy, copy. Saan na yun? Sige, sige Rex. Kita ko yung in-edit mo pa Rex. Edit mo lang siya. Hindi pa siya yung ibibigay kong copy kasi next part pa yung dates natin. Nanap ko lang yung original. Teka. Wait, it's loading. Interneting guys. Wait, let me... What is happening? Narinig yata ni UP na magdi-discuss tayo kaya tayong payagan. Wait. Ayun. Okay. So, dito muna tayo.
And let's hold this. Again, the stars here are not super duper final, but kung ano lang, uy, may mga tao na palaga dito eh. Very nice naman. Talagang nakaabangan na. Okay, so please do not share this outside because this is not and will never be an official list from UP. But yeah, illegal copy. Ay, kung mag-send. Ayun, nag-send na siya. Okay. So technicals. So first of all, if nag-upcut ka, ang una mong kailangan malaman is merong cut-off per campus. Okay, what is a UPG? A UPG is, di ba, uno, highest. 5, pinakamababa. Okay? So, itong mga numbers na to, ang misconception kasi dyan is inakala nila na yun yung normal. Okay, kasi 'di ba, sino nakakakita ng mga UPG sa Facebook group sa kolehiyo, mga okay na po ba tong 2.2, 2.3, 2.1, 'di ba? Sino nakakita reasons, 'di ba? Akala ng iba yun yung normal. Pero kasi yun yung normal sa mga bagsak. Okay, remember ang highest is 1. Okay, so sila Teacher Prince, alam nila explicitly na ibang classmates sila is nakaka 1.2, 1.3, 1.4. So yung mga passers kasi, if pumasa ka sa UPCAT, you will never be able to see your UPG unless at least 1 year after na pwede mo siyang i-request. Pero sa UPCAT, dalawang main siya. If nakita mo yung UPG mo, bagsak ka. Pag hindi, either pasado ka talaga, waitlisted, or DP was. Okay? So, ngayon, magdasal kayo. Pag lumabas yung UPCAT results, sana hindi ko makita yung UPG ko. Okay? So, so these numbers, guys, remember, mukha siyang mataas, pero siya yung normal para sa mga bagsak. Okay, this is like siya na yung gateway to hell nasa UP Manila. If 2.111 parang napakataas, 'di ba? May nagpapayabangan pa sa kolehiyo. Itang inang baba niyan. Okay. So lahat ng mga napasa sa UP Manila is parang nasa 1 UPG sila pataas. So 2.111 kapag naging 2.112 ka, wala na, taglag ka na sa UP Manila. Okay, so there's the reason kung bakit meron tayong first choice na campus, kaya dalawa siya, hindi siya basta, wala lang kung ano lang matrikman ko. Kasi reason yung iba, nasa UPLB kasi yung pangarap ko, wala na kayo bang mapili, UP Diliman na lang yung second. Eh kita mo, mas mataas yung UP Diliman sa UPLB. So technically, if bumagsak ka sa UPLB, kunyari 2.4 ka, kaya lagdag ka sa UPLB. Tapos ang lagay mo second choice mo sa UP Diliman, which is higher, para saan? 'Di ba? You only killed your chances na makapasok talaga mismo sa UP. So kaya siya may label na 1 and 2 kasi it is in sequence. I-rank ka sa 1, then i-rank ka sa 2. Hindi siya, wala lang, makakiranking ako sa 1, makikiranking ako sa 2. It's 1 and 2 for a reason. The UP campuses. And even the course choices, hindi siya may 4 na i-rank kayo, 4 na separate na ganun. Like, use logic, guys. Okay? If 5 yung pangarap talaga is BSCE, tapos merong 10 na nasa pang-4 yung BSCE, with, di ba, sa thousands na nagtitake sa UP, sa ng UPCAT, obviously, uunahin sa priority yung mga nag-first choice talaga dyan. So the first, second, third, and fourth choice is may reason siya. Kaya nga siya may label na 1, 2, 3, 4. Okay, so for example, even dito sa YouTube, binakita ko yan. What if may mga matching sa kunyari, pareha silang number 1 dito, tapos sa number 2 nag-iba, sa number 3 nag-iba. So yung gagawin natin right now, may reason yung sequence dyan. Okay, kaya nandyan din yung tinatawag natin na main dreams saka pangsalo. So sige nga reasons, sino ditong up until now, hindi pa rin alam anong meaning ng pangsalo. Meron pa ba? Meron pa rin. Okay, so mukhang mahabang kwentuhan to tonight. Okay, but again, I'll try to summarize it in the simplest way possible. But here's the first thing you should know. May cut-off per campus. And first thing is, kailangan nyo makapasa. Kailangan nyo makapasok dyan. Okay? So let me just close some pages para makafocus. And ayan, close. And tingnan, manifest nga. Just manifest, guys. Anong gusto nyong UPG na makuha nyo paglabas ng UPCAT? Ayan, nandiyan yung UPCAT results. Please type. Anong UPG ang gusto nyong makita? Type nga. Yun, very good. Tama. Wala dapat. Okay, wala dapat tayong makitang UPG. Very good, Kirby. Well, nag-type ka ng number dyan. Naku po, kabahan ka na. Okay, wala tayo dapat makita. Very good. The trap question. Okay, so let's start with some technicals.
So let's go to UPG, PG, campus course. So iba, nandito naman na, hindi ko na siya i-discuss fully. Okay? So yung mga nandito na sa primer, is nandito na siya. Okay? UPG is a grading system of 1 to 5. And then, siya na, nandiyan na yung 60 to 40. Okay? So, let's just throw some posts sa Hulagpos just to give you an idea. Ano na ba yung paulit-ulit kong dinidiscuss before? And let's summarize it. Okay? So, first is for comparison. What's my UPG again? Again, I'm Boss Rolik, founder of Hulagpos. I did not tuloy sa UP. I went to ADMU. Pero I passed I went to UP for 2 weeks. Okay. Yeah, you know the story. I went to UP for 2 weeks. I had my UP email and stuff, but in the end, I went to ADMU. So yan, my UPG is 1.807. It seems so high, pero marami pang mas mataas sa akin. Okay? So, hindi mataas yung grades ko ng grade 8. And I'm just from a normal public school. Tumaas siya siguro nung senior high school. Wala pa kaming grade inflation noon, pero naka 98 ako and shit. Grade 11 lang pala yung kasama dito. So medyo mid grades lang siya. So as you can see, percentiles wise, 99, 99 plus. It's not that bad. I mean, it's kind of good, pero it's just 1.807. So for comparison, 99, 99 plus and 96, may isang 86, 1.8 na lang siya coming from a normal public school. Okay? And the next post is, let's get this one. Ginawa na akong time i-discuss lahat. Kaya summarize ko lang yung karamihan tapos let's focus sa arrangement. Bakit nagmamatter yung arrangements? Ano yung mga bawal? Ano yung mga highly discouraged? Ano yung mga nonsense na talaga? So, walang passing score sa UPCAT. And, ayun, okay. So yeah, nasa Kolehiyo updates din na post natin na to. So walang passing score sa UPCAT kasi, for example, sinabi ni Ate Marga, di ba, sa BS Geology, there are like 40 students lang sa UP Diliman. So 40 students out of ilan sa buong country. So walang passing score, papaulit-ulitin ko na sa Facebook group, paulit-ulit sila. Hello, makakapasa po kaya to sa UP? Wala kang nakakaalam. Okay, if lahat ng nasa program mo is perfect yung UPCAT, pataasan lang ng grades, di ba? Kaya perfect yung UPCAT is kind of the bare minimum, but realistically, di naman talaga natin siya kaya lahat i-perfect. So kaya naka 60-40 pa rin siya. So walang passing score sa UPCAT simply because you have to be sa top 40, top 50, top 60, top 70, top 80 sa buong Pilipinas for that specific campus course program. Kaya nga may reason kung bakit kino-consider din yung yung ranking ninyo sa UP choices. Okay? So, punta tayo saglit sa technicals dito. Hindi, sige. Results muna tayo. Results, para makita niyo yung sinasabi ko. Punta tayo sa technical ng results. And, hindi ko pa pala siya nalagay. Pero sige. Then, ayaw na namang mag-load. Wait guys, the internet's not interneting again. Copy. Okay. So, ito na, raw files. Okay. So, there are 7 types of UPCAT results. First is straight passer. Okay? So, pakita natin yung tsura ng straight passer. Tapos, pag nakita niyo, para mamaya pag-discuss ko nung sequence, is magigets din nyo, ano yung possible result na makuha ko if ganito yung piliin ko. Something like that. Okay? So, Veteran 26, that's seminar. Ayun. Okay. So, we've got results type. Straight passer, I think, wait, sino ba dito? Si Evie. And so, straight passer is like this. And congratulations. We are pleased to offer you first year. Oh, ang kulit ah. And kapag straight passer, ganito lang guys. Ganito dapat nyo makuha. Okay? UP Manila, BA Behavioral Sciences. So, pag straight passer, no UPG, no nothing, just straight your program and everything. Okay? So, ayan. Ito yung, kanina yung nasa AUDDGC, siya yung no label enjoyer natin. Basta taga na UP Manila is ganyan. Okay. So, next type of passer is straight passer with waitlisted slot. I think this is both Seed and Lee.
So let's check yung kay Sid and Lee. So you can screenshot if ever para aware kayo sa possible yung makuha. So dito si Lee. Ayan. And nag-upload ba siya? Or iniwan niya kay Sid? Hindi siya nag-upload. So, Sid. Ayan. Si Sid is I actually forgot. Wait, say siya right now. Nakalimutan ko na niya nakuha. Ayun, initial, and then waitlist. Okay. Computer pwede rin ganito engineering, yung boss. Ayun, computer engineering. Computer engineering to ComSci. Yes. Naglag na siya. So again, pinapakita ko to kasi pag-discuss ko mamaya, we will be also checking if hindi ka makapasok sa first choice campus course mo, paano ka possibly maging waitlisted, saan ka pwedeng mag-recon, saan ka pwedeng mag-appeal. So didiscuss natin siya. Okay? So ito naman yung example. Kapag waitlist, nakapasa ka pero waitlisted ka pa sa isang higher program. So technically wala namang higher rankings but hindi pala ako naka-share screen. So yan, it's just based on your arrangements and sequences. Paiba-iba din sila. Minsan may na-waitlist sa physics, may na-waitlist sa math. So there's no defined kung ano yung higher programs. Okay, talagang paramihan lang sa slots para pataasan ng ranking. So medyo varying siya. Okay, so kay Sid, nakuha siya sa UP Diliman, BS Computer Engineering, pero waitlisted din siya sa ComSci. So, right now, medyo pwede nating labelan na mascota course ang ComSci kasi, di ba, nakapasok siya sa ComEng, pero hindi siya nakapasok sa ComSci. So, ano ngayon yung mascota? So, diyan napapasok yung label natin ng quota and non-quota. Okay? So, dito, meron tayong labels, which is, again, this is not defined by UP. So, quota, so may technical tayo dyan. Technically, we can say that all courses in UP are quota kasi agawan naman talaga lahat. Okay, yun na, disclaimer na to. Kasi yung mga nagdadrama pa sa pages na, quota naman kasi lahat, kasi agawan yan lahat, huwag na kayo maliit ng program. Di naman silang mamaliit. Okay, we're just being realistic. Agawan nga lahat, oo, paulit-ulit. It's just may mas agawan compared to other people. So yung mga matataas yung ego na gano'n, huwag na silang pansinin, okay? Kasi hindi naman wala na tayo minamaliit ng program, so we're just being realistic na, okay, agawan lahat. Pero the number of people na mas nag-aagawan, siya yung actual quota. Kaya ang ginawa ko ng 4 na to eh. May popular and then may super popular. Okay? So mas maraming checks, mas agawan. Yun yung reason dito. And, doon na papasok. When we have two types of, di ba meron tayong dito na, diretso na tayo pag-hawalay na. So, di ba meron tayong two sets of programs. We have first campus. Type nga sa chat box, what's your first campus choices? Second campus. Okay? And then, meron kayong 4 na programs each. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Pangat naman ng 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Again, this is in sequence. Okay? Most likely na lang, dito kayo unang i-ranking. Or if hindi pumasok yung UPG cutoff nyo dyan, pupunta kayo dito. Okay? Or there also, I don't know if that's really what's happening. Pwede kayong ranking dito, tapos pwede kayong maging waitlist dyan, or ibaba kayo dito. Pero based sa case kasi nila Rex, ni waitlist lang sila dito, di ba? So, medyo complex talaga kung ano nangyari. Kaya mahalaga yung sequence dyan. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Kunyari kay Sid, ComSci siya ng una, tapos ComEng dito sa pangalawa. Di ba? So, nakapasok siya dito, tapos na-waitlist siya dyan. Okay? So let's have some technical. So realistically, this is being taught by big review centers. For example, BrainTrain, na this is what we call your actual dreams. And this is what we call the pangsalo. Okay? So ang goal kasi ng pangsalo is for you to be able to enter that UP campus kahit hindi dun sa main dreams mo. Or pwede ring dreams to lahat and then nandito sa dulo yung pangsalo. Na kumbaga, sige, ilagay mo lahat ng pangarap mo, tapos sa dulo, basta makapasok ka sa UP, pwede na. Kasi pwede kang mag-qualifiers appeal, or pagdating ng next year, pwede kang mag-shift 1 or shift 2. So, ito yung labels na S1 means shifty 1, S2 means shifty 2, T1 means transferee 1, T2 means transferee 2. Ito na yung worst case. Okay, if everything, again, balikan natin to. Dates. So, after getting your UPCAT results, ano yung timeline na dadaanan natin? Okay? So, meron tayong UPCAT results, April 22. Deadline of offers is we have at least a month bago mag-confirm. And then, yung mga waitlisted, ayan,
bibigyan sila ng 4 days. Ilang days ba to? 4 days para makakuha and makapili or tatanggap sila. And then, DP was, tapos may qualifiers appeal. Qualifiers appeal is yung mga pumasa na, pero gusto pang magpa-change program. Okay, so kumbaga, passers, waitlisted, DP was, qualifiers appeal, tapos all random stuff, general appeals, tapos manual appeals. So marami pang appeal na pwede. Ngayon, if after all the appeals is hindi mo nakuha talaga yung dream program mo, ito yung after, ito yung after 1 year. Okay? After 1 year, kumbaga, for example, hindi naman problema sa yung pera, or gusto mong sumuga, hindi problema sa iyong pera, ibig sabihin, kahit madali ka ng 1 year, you just really want to push or pursue UP, go. Or problema sa iyong pera, pero talagang iba yung dating ng UP di ba? So, pwede kang maging shifty one. This is same college. For example, College of Arts and Sciences, mag-shift ka from, for example, BS Math to BS Bio. Di ba? Same naman silang CAS. So medyo mataas yung chance kasi shifting siya, same UP campus pero same naman sila lang for high school kunyari same department sa inyo. Okay, shifty to for example human ecology, hindi, forestry. Kunyari, from forestry gusto mo mag-shift to BS Bio. 'Di ba layo? So that's shifty too. Kumbaga, same sila na UPLB pero magkaiba ng department for high school level lang. Magkaiba sila ng department, so shifty to pa rin siya. T1 is, for example, sa UPLB, nakapasa ka ng BS Accountancy, tapos gusto mo mag-shift sa UP Diliman, that's called transferee na. Hindi na siya shifting kasi lumipat ka ng campus, lumipat ka ng school. Gusto mo lumipat dito ng BS BAA. Diba? That's T1. And T2 is yung mga outsiders, which is the hardest one na non-UP magta-transfer to UP. That's possible, pero sobrang hirap. Plus limited programs lang din siya. Okay? So, if kaya, discuss natin sana lahat ng to. First, dito muna tayo. Within the actual period, what is, ano yung past? Past with deficiencies, past with waitlisted, DP was waitlisted, qualifiers appeal, general appeal, manual appeal, scholar ng bayan. This is the worst case scenario. Okay? So, kaya yung pina-assignment ko sa inyo, guys, sige nga, honesty, sinong tapos na dun sa assignment ko sa G-class? Raise hands. Ilan pa lang dito. Okay? Kaya yung pinalagay ko ditong assignment is not just random badudadud. Kasi gusto ko makita, hanggang saan yung kaya nyong ipaglaban sa UP? How much are you willing to fight for UP? Or are you being realistic na if hindi ito, hindi na ka mag-UP? Okay? We need to see that Kasi hindi naman basta pwedeng mangarap lang. Dapat mangarap ka may plano sa buhay. Okay? So, in our Clan of Cat main announcements, this post of Cat reality, 19 pa lang yung nagpasa. Okay. Sige. So, okay, gets naman. Kasi medyo matagal talagang pag-isipan to. Diba? I want to see your story. Ano bang dream mo sa buhay? Ano yung options mo? Ano yung financial and familial limitations niyo? Ngari, sabi ng tatay mo, kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng umalis sa bayan at sa probinsya natin. Yung mga ganun, di ba? Hindi siya pwedeng baliwalain kasi pamilya mo pa rin yung susuporta sa college. So we have to be realistic. Okay? And ayun, dito pa, ano pa ibang mga options mo? Kasi mahirap na pagkatapos ng UP, back to school ka lang. Bro, remember, mas maaga na. ASET is September na agad. USTET is October. DOST and BCAT is November. Hindi ka tulad last year na January and February pa. No. Hanggang November. Tapos na buong Big Four and DOST. Okay? Kaya, dapat dito. So, medyo nakapag-isip na kayo. This is not just UP. And nilagay na din ako na smaller schools dyan. So, bahala kayo. Basta ilagay nyo Big Four, smaller schools dyan. You have to think, you have to ask your parents na as early as now. Kasi maraming hindi magta-take ng ASET kasi stress daw sila, 2 weeks left na lang. And remember sa Big Four, ano lang ang pinakamabait sa scholarships? Sa Ateneo. Okay, before exam, may scholarship application na siya. Sila yung pinakamaraming binibigay na scholarship application. Sa DLSU, mahirap. It even reached the point na nagwelga yung mga hindi nakapasa sa scholarship. If you saw that, public Facebook group siya, just search for that issue. Dami hindi matanggap na hindi sila nakapasok, so nagwelga-welga pa sila doon and shit. Tapos sa UST, you have to enroll first before you can get a chance for a scholarship. So technically, all or nothing pag nasa UST ka na. So after UP, if you really want a big force school, if mataas talaga pangarap mo and stuff, Ateneo na yung most realistic kasi siya na yung pinakamabait sa scholarships.
But right now, 2 weeks left na lang for ADMO. Maraming pang, ang dami kong nakitang sobrang sipag sa UPCATS, di pa nag-start sa ESET. For example, dito ba si Pao? Wala si Pao. Ayan, mga sobrang active sa UPCATS, nakita ko sa ADDGC. Hindi, hindi pa nag-start sa ESET, like 2 weeks left na lang. Okay, so yun. Ito rin, kaya ko siya pinasa para mapaisip kayo, ano bang plano ko sa buhay? Kasi masaya mangarap, yes, but just for the what ifs. So list all your actual options dyan, and sabi ko nga, mag-ipon ka lang ng option. Okay? Kasi next year, hindi mo naman alam kung ano mangyari. Hindi mo alam kung saan ka papasa, or malay mo, kahit sabihin ng nanay mo, bawal kang mag-Ateneo kasi baka malunod ka. O, di ba? What if next year, sobrang ganda na ulit ng image ng Ateneo? Di ba? What if next year, bagsak ka sa lahat, tas full scholar ka sa Ateneo? Di ba? If nandiyan na yung option, you won't know what will happen eh. Pero if tinanggihan mo na yung sarili mo ng option, edi wala lang. Kung mas mo yung pumatay sa pangarap mo, di ba? Or in other words, thank you, at least bawas kalaban namin. Di ba? So yeah, there are a lot of issues there and stuff. Kaya rin, on this Sunday, we will be having an ADMO. Wait lang. So this Sunday, we will be having an ADMO scholarship seminar kasi I want to emphasize na the ADMO administration and the sports and the scholarships ng OAA, literally magkakaiba sila, bro. Okay, and if mag-ask kayo sa seniors ninyo, there are a lot of people na umaayaw sa UP Diliman, pinipili yung Ateneo because of mental health. Kasi Ateneo yung medyo maalaga sa scholars and everything. So, yung mga ganun, kaya tayo may AEDD seminars kasi yung mga mga chismis lang ang alam sa buhay, you want to correct them. Okay, na maraming yung pagsabi ng Ateneo, pang mayayaman lang yan. Ateneo nga yung sobrang daming scholarships na binibigay. So, seminar, we have actual FinAid scholars, we have top notchers, we have 2 top notchers last year, we have 4 academic scholars right now. So, 2 years ago, tatatlo lang yung scholar ko sa ADMO. Last year, 17 sila. So, see the jump. So, may talaga ng ADMO sa scholarship. So, as much as possible, if you can include ADMO here, pwede sana. Kasi ADMO and LSU. UST is wala masyadong scholarship, pero siya kasi yung pinakamura yung tuition out of the 4. So again, if mataas yung pangarap mo sa buhay, at least complete Big 4 and UST. Kasi pag may options, madaling mamili. Kasi naman iiyak-iyak ka sa koleyo, nasaan ako papasok? Hindi kasi ako nag-take dito. Ganun yung goal. So for this list is list UP, complete the Big 4. Parang awan nyo na. Yun din yung reason bakit we're giving out 75% scholarships for our UPCAT duties. Kasi, bro, 75% scholarship na. That's like 2,000 pesos off for our AEDD review kasi we want to give you options besides UP for our what ifs. Okay? So sige, questions. Sir, kapag hindi, I mean, there's a perk if marami kang extracurricular. Pero hindi naman lahat ng daming ang shy type na nakakapasok nga sa atin na yun ng full scholar na homeschool lang eh. Anong extracurricular ng homeschool people, di ba? So dun pa lang, debunk na yung ang nakakapasok lang sa scholarship is yung maraming extracurricular. Drama lang yan ng mga hindi natanggap sa scholarship, mga bitter sa buhay. Okay, pero equity, fairness, nandiyan naman yun. So, okay, panghinaan ng loob. Okay, so, basta pag mga bitter, okay, makikinig sa ganun. Okay, makinig kayo kasi hindi mga actual na nakapasa. Okay, kasi if you see, kasi hindi mga nakapasa, for example, I will to specific Regional Science High School 3, yung school nila Joni, I think 4 sila din na full scholar sa ADMO, and 2, Valle, Salo, yung 2 is normal students lang naman, di naman ganun karami yung extracurricular nila, pero para silang full scholar, di ba? Same school pa yun, ha? So, there's a lot of chances, if and only if, hindi mo pagdamutan yung sarili mo. That's the reason for this assignment. Okay? So, ayun. So, yan. Please complete this until tomorrow, if ever. Kaya, if papayuhan ko kayo for UP, for example, ito kasi example. For example, please type nga sa chat box. I'll be specific. What's your dream UP campus course? Please type here. Bibigay ako ng super duper specific. Para lang makita nyo yung flow, paano ko kayo ibabash sa choices changes ninyo. Kasi, pag nag-bash tayo dyan, hindi lang about UP. Ano pa yung options mo after UP? Do you have options or do you want to go all in? Mga ganun. Okay? So, let me see. Comsci, Public Health. Okay. Rain Angela Navarro. Hi, Rain. Can you unmute, Rain? Rain Angela Navarro. Huwag kang mahiya, Rain. Hindi ako nangangain.
Ayaw niya talaga. Okay, sige. Ayaw niya. Wait, let me pick another one. Katrina. Hi, Katrina. Can you unmute Katrina? Katrina Alico? Speech pathology tapos ayaw mo magsalita. Hi, Katrina. O, tayo niyo magsalita, guys. Wait, bakit puro siya type ng pipili ko? Sige. Let me pick another one. Sige, Bianca. Hi, Bianca. Ko ba yan, Seth? Ko ba yan, Seth? Seth STEM. Hello po. Yes. Oh, di ba? Ang galing. Kasolo ko kayo, guys. Okay, so BS Architecture. Bakit BS Architecture yung dream mo? Huwag ka na mag-isip. Tayo-tayo lang nandito. Kasi po, ano, mm, um, Wait na, napaisip tuloy siya. Sorry, kinusto ko tuloy yung pangarap mo. Sige na, wait lang. Sige, volunteer na lang. Sinong willing magkwento ng buhay nila? Alkeri Make sense Balbag na. daw po. Nagturuan na naman to. Alkeri Sige, Balbag daw po. Alkeri, tinuro ka na. Sino yan? Sige, wait, tatagal tayo, guys. Paano ba yan? Magko-consultation na lang, nahihiya pa kayo. What is happening? Destiny ko Alkeri na lang, Balbag Destiny. daw po. Ayaw nga maganit. Alkeri, nandyan ka ba? Ayaw naman. Okay. Destine, hi, Destine. Sir? Hi, sir. Hi, sir. Ayan, okay. So, tipat si Destine. Okay, so your dream is public health or occupation. Oh, sakto, dalawa. So, bakit dalawa yung pangarap mo? Anong goal mo sa buhay? Sir, gusto ko lang po honestly, like, na-visualize ko lang yung sarili ko sa med field. So, as in, yun lang yung nakikita ko sa sarili ko. Kasi, kung magka-architecture, alam niyo, sir, yung parang talents mo personally. Like, feel ko, di ako fits para sa ibang courses. So, feeling ko med lang talaga. Get. And then with this, can you give me a small background? What's your school? And anong annual family income ninyo, if okay lang? Okay. Sir, galing po ako sa Regional Science High School 3. Nasa may Sakto pala province. yung example ko. Okay. Sige, go, Destin. Tapos background, sir, meron akong nag-work na dad abroad. Pero I wouldn't say na super, super yaman kami or nakakaraos. Kaya din, try ko din mag-apply sa mga mostly may chances na makatipid and everything, sir. Okay. And then, as for now, are you sure 100% na mag-med school ka or you just want to be med field? Parang okay na tong undergrad mo? Iniisip ko, sir, na baka bago ako magtuloy mag-doctor or what, gusto ko muna mag-work. So, iniisip ko din yung practicality about sa course, kung saang course ba ako makakuha ng job afterwards. Okay, so sige, what if question? Okay, so by this, pwede mong isugal na first two choices mo is public health and occupational therapy. However, how did you perform sa UPCAT? Ano sa tingin mong performance mo? Feeling ko din di ako ganun ka-confident, sir. So, binase ko din yung like, mga nilagay ko na choices na parang di siya super, super quota like biology and biochem. Kasi di ako pretty confident about it. Parang babawi na lang sige. talaga, sir. Yeah. Alright, so two persons tayo. Let's have Destin muna as una. Whatever happened, so wait lang. Teka lang. Okay, so sino pang med people na hindi ganun kaayos ang situation sa buhay? Meron ba? These hands, med people, na kayang magsalita. Okay, na kayang magsalita. Wait, I want to interview just one last and then let's compare. Med people na kayang magsalita. Okay, Mika. Hi, Mika. What's your dreams, Mika? Hello, sir. Joke lang. Ano po, sir? BS Nursing. Nursing. Okay. Sakto. Sige, tapos na. Alright. So, BS Nursing. So, what if hindi ka makapasa sa BS Nursing sa UP Manila? Tatanggap ka ba ng ibang program sa UP Manila? Ano, sir? Pwede naman. Pwede. Okay. Sige, what's your school and family situation? Ano, sir? I'm from Arellana University Andres Bonifacio Campus. And, ano po, masasabi ko po na, like, nasa medium kami since yung dad ko lang po yung nagtatrabaho and
sa parang factory of phone lang siya nagtatrabaho. Then, my mom is pregging ngayon. So, yeah. Gets. Anong choices mo sa UP Manila for now? Ano yung apat? Yung apat, sir, hindi pa nga ako makapili. Since apat talaga yung na-screenshot ko. Alam po nila Nicole yan sa GC namin. Hindi ako makaano. Pero yung final list ko na is BS Nursing, BS Biology, BA Behavioral Sciences, BA Political Science po. Okay. So, medyo same kayo ni Dusty na if shits happen, kaya nyung tumanggap ng ibang program. Dustin, if nakakuha ka ng BA sa UP Manila, magtutuloy ka ba ng UP Manila? BA, sir? Kunyari, Like, BA Social Sciences. um, Sige lang, parang Jen. parang iniisip ko po parang as much as possible Medfield. So I feel like mag-a-appeal po ako or something. Okay, gets. Alright. So, ganun guys. Sige, ano yun? So, kunyari lang ano lang, hypothetical. So, kunyari si Mika, Mika, how did you perform sa UPCAT? Masaya ka ba? Sir, masaya naman, mga 8/10. Confident pala itong mga to. Wait lang, para mga example. Okay, very good, very good, very good. Okay, sige. So, when I say realistic options, medyo hindi pala fit sa kanila. So, go tayo ng third character. Kunyari, maghanap ko ng pangalan. Kunyari si Chloe. Kunyari I have this third person na si Chloe na if hindi siya makakapasok ng nursing, hindi na siya mag-UP Manila agad. Okay? So, it's just, there are people na kayang tumanggap like si Mika and Destin na if hindi naman ko yung first two choices nila, okay lang sa kanila may ibang program as long as med-related. So, if ganun, hindi isugal natin. Okay? Pero meron din naman na, for example, kunyari, kilala ko si Mika tapos hindi siya naging ganun ka-satisfied sa score niya. Bali, ipapaalis ko yung nursing kasi parang realistically, hindi siya kayang, kunyari lang hypothetical lang to, Mika. So, kunyari, hindi ganun ka-satisfying for me yung high school grades na, yung UPG Max niya. Ipapaalis ko yung nursing kasi I'll be straight na parang malabo ka namang makapasa dito. So, if willing ka naman na tumanggap ng ibang programs, basta med-related, doon tayo sa higher chances. Okay? Pero if there's si Chloe na same sila ng level ng grades and scores ni Mika, pero hindi siya ready tumanggap ng iba, it's either nursing or wala, i-risk it all natin siya. Go. Kaya there's no general paya for everyone. That's why we have solo submissions. Kasi same grades, same UPG, same situation. No, medyo malabi. Same grade, same UPG, different situation. May ready tumanggap ng ibang program, merong this program or nothing. So, course over Dream University. Kaya magkakaiba talaga. Dito tanong nyo, sir, ano pong magandang arrangements? Di ko sasagutin. Kasi, kailangan kitang makilala. Ano bang dream mo? Anong family situation mo? Kaya mo bang sumugal ng all-in? Or you have to be realistic na basta makapasok sa UP pero Medfield naman. Okay? Kaya meron tayong 1, 2, 3, 4 here. Okay, sorry, napahabasa ko nito. I want it to be realistic. May 1, 2, 3, 4 tayo dito kasi may ganun. Okay? Hindi naman pwedeng basta mangarap ka lang yun ang ilagay mo sa 1. You have to be realistic if kaya ba talaga or hindi. Okay? And, yun nga, kaya sinabi ko rin, if gusto mo talagang sumugal, why not? Pero check your options kasi meron namang manual appeals sa dulo, may qualifiers appeal and everything. So, search muna natin yung basics of the basics natin dito. Okay. Ano ba yung dreams saka pangsalo? Okay, pag sinabi natin dreams dito, siya yung super duper freaking quota. Copy muna natin to and copy. Control C, Control V. Kaya ngayon, kaya sakto din actually this week, pag kinikilala ko kayo sa UPCAT, ina rin gagamitin ko for ASET. Like, at least nalalaman ko na kayo, makikilala ko na rin kayo. So, medyo sabay na yung consultations ng UPCAT sa ASET kasi, knowing the family and stuff. So, ayan. So, dreams for pang solo, siya yung quota natin. Ay, sorry.
delete. Rate ko na nga lang. Okay, sige, rate na lang. So, yung first campus, again, dito ka unang i-ranking. Most likely, hindi sabay, hindi i-rank ka sa first, i-rank ka sa second. Grabe namang algorithm yan. So, i-rank ka muna sa first campus mo and meron kang first 4 choices dyan. The usual formula is pumili ka ng actual dreams or quota programs. Saling super duper freaking competitive. Okay, mamaya na yung technicals na kailangan mong bitawan kasi baka hindi ka naman pumasa. But for now, think of the usual formula na you have your actual dreams and then ito yung pangsalo. Okay? So ngayon here sa Logpos, I'm teaching na you can actually use blanks. So what do you mean by this? Second campus. And then 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, pag-stick tayo dito. Let's say UP Diliman and UPLB. Okay? So, quota programs is, punta tayo sa list natin. Sa yung list natin. Ayan. So, quota programs is 3 or 4 stars. For example, sa UP Diliman, checks pala siya dito. So, UP Diliman, ayan. Mga engineering, mga 3 checks yan, 4 checks. So, agawan kung agawan, di ba? Kita niyo si Comsci, may na waitlist, pero nakapasok sa computer engineering. So, yan. Diba? 3 stars sa computer engineering, nakapasok siya agad dyan. Tapos, na waitlist sa Comsci. Yun kasi yung may mas nagagawan. Okay? So, yun yung meaning dyan. And then, yung pangsalo is mga 2 stars or 1 stars. Salo yung nandyan pa rin naman, pero hindi ganun ka super duper agawan compared to the other programs. Okay? So, ano ba ang reason bakit may ganito? Kasi mahirap makapasok sa rankings here eh. Tapos, if dito sa pangatlo, nagkota ka pa rin, parang kumbaga, pag nandito nga sa third round, if quota pa rin siya, let's say 2,000 na yung nag-aagawan for just 10 slots compared to pang salo na, let's say 500 na yung nag-aagawan for the same number of slots. So, medyo mas madaling makapasok. Okay? Kaso ang reasoning kasi dyan is, kaya mo bang talagang tanggapin yung program mo dito na what if dyan ka talaga bumagsak? Willing ka ba mag-continue sa UP or gagamitin mo lang siya pang appeals? Okay? Kaya ako personal lang naman, hanggang pangatlo, naglalagay ako ng pangsalo. Tapos sa pang-apat, either pangsalo pa rin or just leave it blank. Okay? Either ma-DPWAS ka or ma-waitlist or may chance kasi na dito ka na ibaba sa second for rankings. There's just a chance. Pero more likely mag-waitlist ka or DPWAS just dyan. So, based din kasi dito sa dates natin, ay, nasa na yung dates ko? Ito. Copy ko na nga, wait lang. Copy ko na siya dito sa isa. Control C, Control V. Gawa ko ng bagong tab, guys. Ay, nasan ba kayo? Saan yung mga ulo ninyo? Dito pala. So, tab 2. Nilagay ko dito to. Okay. So, based dito sa arrangements, yun to. So, deadline of offers. Tapos, may waitlisted. And DP was. So again, the blank is just a personal tip from me. Like instead of magpa-ranking ka into a specific program, why not just be waitlisted or DPWAS or baka ibaba ka dun sa next. So I usually leave the fourth as blank. Wala lang, para hindi masayang rankings. Kasi may 1, 2, 3, 4 ka na pandito eh. So sa 1, 2, 3, 4 here, ganun pa rin. Quota. And then, punuin mo na to na pangsalo. Dito na hindi pwedeng mag-leave ng blank. Okay? So, we have to make this puno na ng pangsalo. And you have to be careful. Okay? Again, if nakapasa ka dito, very good. Okay? Pero if hindi ka nakapasa, remember, sa UPD is no appeals if galing ka sa ibang campuses. Pero, pwede kang mag-qualifiers appeal sa UP Diliman if nakapasa ka sa UP Diliman mismo. So, yun din. Okay? So, wait lang. Rexter, kasama ang waitlisted sa pwedeng mag-qualifier sa appeal sa UP Diliman, tama ba? Yes, Okay. boss. Okay, so no appeals for outsiders, pero may appeal siya for actual passers. Pati DPWAS, tama Dexter? Passers, Yes. waitlisted, saka DPWAS. Ayan.
So basta nakapasok ka sa UP Diliman, basta pasok yung cutoff mo, may appeals ka if and only if nasa Diliman ka na. Unlike other campuses, for example, UP Manila sa UPLB, na kahit hindi ka nakapasok doon, pwede kang mag-appeal sa kanila. Okay? So, check natin tong UPLB. Nahanap mo ba yan, no, Dexter? Yung appeals list, yung ang tawag dito? Yung PDF ng sa UPLB na appeals, nagbago ba siya or yung nasa internet pa rin? Ano, meron silang bagong in-upload ata for Okay. 2026 to 2027. Dito, nasa internet pa rin siya. Okay. So, yun lang. Sa UP Diliman, the only technicals na kailangan nyo malaman is, pwede kang mag-appeal if and only if nakapasok ka sa UP Diliman mismo. If not, wala, hotdog. Okay? Sa UPLB, meron ding mas technical pa. Kasi sa UPLB, buksan natin siya, there's a lot of programs na papayagan ka lang mag-appeal if first choice mo talaga ang UPLB. Okay? Kaya sa pamimili ng first choice and second campus, hindi pwedeng basta mangarap ka lang. Okay? You have to check. What if hindi ako pumasa sa first choice ko? Pwede ba ako makapag-appeal sa UP Diliman if UP Diliman ka na? Dito sa UPLB, medyo technical kasi if hindi mo siya first choice, there are programs na hindi ka nila pagbibigyan. Okay? For example, punta tayo dito sa yan, may mga UPLBS campus choice, first or second choice. Pero ito, may mga, for example, sociology, first choice lang. Ano lang mahigpit dito? Ang mahigpit is sociology, biology pala. Oh. Ang BS Biology ng UPLB, pwede ka lang initially mag-appeal sa kanila, qualifiers appeal, or yeah, if first choice mo sila. Okay, so may ganun pala. So biology is mahigpit. Statistics din ng UPLB. Ito ba si Kirby? Uy, Kirby, ito pala. Kailangan pala tayo consider. Ito ba si Curbs? So UPLB statistics mahigpit din. If hindi mo sila first choice, hindi ka sa kanila pwede. Ayan, dito pala si Kirby. Okay. So, woo! Okay. Ano pa yung mahigpit? Uy, mga engineering pala. Civil, electrical, and industrial. Tama ba, Dexter, nai-invalid lang to if manual appeals na? Or kahit manual appeals, pasok pa rin tong criteria? Ano siya, kapag engineering for manual appeals, meron siyang interview. Okay. So, pero medyo malabo na rin kasi pag manual appeals, ano, like tama, literal na awas, that's na lang siya. Yes. Ayun, okay. So, meron laging sa dulo manual appeal. So, yung pag natapos na lahat, yung economist magmamakaawa sa OUR if meron pang tira-tirang slots. So, wag naman sana tayong umabot dun sa part na yan. So, at this point, if engineering ka, you have to be careful. You cannot just simply put UPD, UPLB. Kasi, ito, UPLB, if gusto mo mag-recon, puro first choice pala sila. Okay, so, and that's just the campus, ha? Meron pa tayong, even if piliin mo yung campus, sa programs arrangement mo, sa program. Ito pala yung UPLB. Ito, UPLB as a choice. Tapos itong pangalawa is degree program as a choice. So, okay. So, pwede ka lang, example specifically, pwede ka lang mag-recon, mag-appeal sa UPLB Civil Engineering if siya yung first choice mong campus course. Otherwise, kailangan mag-wait for the manual appeal sa dulo. Unlike materials engineering, na basta nasa choices mo siya, and with the first choice, pwede ka sa kanya mag-appeal. So, you have to be careful with this. So, sige, share natin siya dito. Ayan, sige, browse nyo. Sino mga UPLB ang target? Kaya yun, again, papaulit-ulitin. Kaya ako ito pinapakita, first and second choice, hindi siya basta random numbers, let's go. Okay, kasi you have to be careful with this shit. Okay, sige, browse siya saglit. Tapos, mangingit lang ako sa GC para sa mga hindi pumasok. Ayan, para aware sila. Kaya we really have to do this seminar. Kasi maraming pagdating ng next year, alam mo, ganito pala. O, diba? Surprise. So, at least kayo, alam nyo na. Okay, na may mga ganito dapat i-consider. So, sige. Browse. Yeah, send ko lang sa mga GCs. Nasaan na yun?
So hindi na compared to our March discussion na tuloy-tuloy, pinaghahalo-halo ko na dito kasi we only have a short period of time and I want to show muna lahat ng technicals like this. Para sa example natin mamaya is, alam niyo na, yung mga pinagsasabi kong cut-off technical sa kailangan first choice lang siya and everything. So yan, read. May ganito ba sa ano? Wala pa akong nakikita ng ganito sa UP Manila. May kopya ka ng ganito sa UP Manila, Rexter? Yung alin, boss? Parang gantong PDF or table ng Ay, wala requirements silang nila. ganyan. Walang ganito yan. Wala. Per program ano? Yeah, ano? Per program lang ba naglalabas or hindi talaga naglalabas? Hindi. Okay, so may ikpit pa sa UP Manila. Blind guessing, guys. At least sa UP Diliman, sa UP LB, medyo ano pa, medyo kaya pa. Forward. Okay, sige. So, before we proceed to the next, may questions ba kayo? Questions. Ayun, working link. Thank you for that, Isabel. Oo nga. Nilagay ko yung file. I'm sorry, guys. Okay. Okay. So, ayun, technicals ng engineering, accountancy. So, meron pang gantong percentiles. Okay. So, woo! Alright. So, that's it for UPLB and UP Diliman. So, sa UP Diliman, as far as I know, ganun din. Si Joni yung kilala ko na napasa ni Joni yung first choice campus course na UP Diliman, saka communications research, tapos nag-qualifiers appeal siya to BSBAA, which is, super higpit at tagawan niya, pero nakapasok siya. Actually, 5 yung hulagpas natin na BSBAA right now. So, that doesn't mean na madaling makapasok, okay? Malalakas lang talaga sila. So, ayun, I have those stories na nag-qualifiers appeal. So, Diliman to Diliman na sigod. Si Aldrin, kailan nga nakakuha ng program si Aldrin? Anong story ni Aldrin, Rexter? Parang second round nung DPWAS, doon siya nakakuha ng electrical engineering slot. Pero, parang second choice niya ata yun. Okay. So, ganun din. 'Di ba? Laging pag nagkakaroon ng DPWAS rounds or any other consideration rounds, tinitingnan, pang ilang choice na ba kami? Bakit ko naman pipiliin? Dulo mo pala kami. Okay, so you have to be careful. Kaya nga as much as possible, dalawa lang yung quota na dreams kasi pag naglagay ka ng quota ng third and fourth, parang, medyo malabo talaga kasi dulong-dulo na siya. Okay, kasi first two lang naman talaga lagi. Di ba? Kunwari, appeals, manual appeals, tapos mag-ma-appeal ka sa pang fourth choice. Mas kang pipiliin pang apat mo lang sila. Diba? So if you have dreams, as much as possible, keep it to 2 or 3 at most. Wag naman 4. And marami akong na-consult ng March na, bakit ganti arrangement mo? Wala sir, apat yung pangarap ko eh. So, i-arrange mo kung ano talagang pangarap mo. Okay, be realistic. Okay? Sige, questions muna about that? Questions? So, yun na, first choice campus and second choice campus. First is the cut-off reasoning. Okay? Punta naman tayo sa cut-off reasoning. Balikan natin yung cut-off reasoning. Cut-off. Nasaan yung cut-off na yun? Ayan. Anong sabi ni Sir? Sino nga yung madaldal sa Facebook group? Si Sir? Sino nga si Rexter? Sir Ramon. Hey, Sir Ramon. Sabi nga ni Sir Ramon, Deadly 3 is UP Diliman, UPLB, saka UP Manila. UP Diliman is yung highest. Ay, sorry. UP Manila is yung highest. This is an estimate. This yellow thing is published officially. Okay, to appeal is ito yung pinakamababa mong pwedeng makuha. Sa UP Diliman, no appeals kasi pag bumagsak ka sa UP Diliman, wala. Nagkakaroon ng inner appeal sa mga nasa UP Diliman na mismo. Okay? So the highest cutoff is UP Manila. Pero again, most ng nakakapasa dito is nasa uno na talaga yung UPG nila. This is just what you call the bare minimum. Okay? And then, UP Diliman, UPLB, UP Bago, UP Pampanga. So, ito yung big 3. There are a lot of people saying na wag kang pipili ng 1 and 2 na nasa big 3. Na, I actually disagree. Like, if magaling ka naman, kayanin mo yan. Okay? Ang pwede dito is UP Manila, UPLB, UP Diliman, UPLB. That's the usual 2.
Okay? So, sulat ko na nga lang sila. Baka, ang pwede for me, okay hindi ko sure yung mga smaller campuses, okay? Let me disclaim that. So, UP Manila. So, pwedeng combos, UP Manila, UPLB. Okay? And UP Diliman, UPLB. May mga nasa Facebook groups na, hala, top 3 yan parehas. Pwede ba yan? Again, pwede siya. Okay, top 3, yes, malakas, pataasan, pero remember, if kaya mo naman, kakayanin mo yan. Huwag kang matakot masyado. Okay? Especially mga taga Luzon, no? Alam mo, mag-UP Visayas ka. Di ba? Hindi naman sa atin realistic din papasok tayo dun. Di ba? So, dito tayo sa kaya talaga natin. And isa pang pwede, pero hard, UP Manila, UPD. Hard, but pwede. Okay? Especially yung mga galing sa Sci-Hi. Sino mga galing sa Sci-Hi or Pisay na nandito? So, hindi ko kayo pagbabawalan. Okay? And let's talk about that. Pisay curse and the groupings theory. Okay? Pinaghalo-halo ko na. So, remember, there's always this debate na naagawan doon ng slot yung may hirap. Pero, technically, binibigyan na nga sila ng dagdag na slot eh. Okay? So, basahin natin to. Blab, blalab, blab, blalab, blab, blalab, blab, 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 blab. Bala dito. Teka lang. Let's find the original post. Bakit di ka makita original post? Teka lang muna. Ayun, okay. It's been a year. So, bakit wala siya dito? Search ko na lang. It's by Jimenez. First generation passers, Tinag, Dagan, Jimenez. Anak naman. Ay, sorry. So, UP, first generation, Dagan. Alright. So, sige. Via this, diba? So, President Jimenez announced that the number of the first generation college students doubled from 6.6 to 13%. So, if we can just get the actual interview. Wait lang. Hanapin natin para sa context. Bagal. Yo. And ano yung balita? Teka. No? This one. Okay, pwede na to. Alright. Look at what he said. So, volunteer who wants to read. Sino gusto magbasa? Nandiyan ka ba, Jean? Do you want to read this part, Jean? Wala na si Jean. Sige, go. Hi, the number of first-generation college students passing the test also doubled from 6.6% last year to 13% this year. Oh, wow. This is significant because first-generation college students excuse me, sorry, that was my Go. mom. This is significant because first-generation college students in UP get a stronger fighting chance to uplift their family from poverty, he said. All right, thank you. So, with that phrase, they were able to freaking control it. Dinoble nila yung slots para sa may hirap. Okay, so isa kasi to sa mga hindi tinitignan ng mga puro away ang hanap sa group pages imbes na mag-review. Okay, so there's always that issue. Pero remember, medyo nabigyan na nga ng, hindi siya super duper prioritized pero nabigyan na nga ng more slots yung galing sa may hirap. So technically, hindi na super duper excuse na, talo kami kasi may hirap lang kami. Kasi pinagbigyan na nga sila. Nandyan din yung Pisay-curse. Kaya may ibang bumabagsak sa Pisay because rankings-wise, kalaban nila is mga tagi-Pisay muna and then saka pa sila pupunta sa general population. So again, this is just a theory. Di-discuss ko right now. Pero, ayan, remember sequence-wise, if-full ko ito mamaya, may reasoning yung first and second, and 1, 2, 3, 4, kailangan mo siyang
bigyan ng reason kung bakit. Punta muna tayo dito sa groupings theory. Okay, sa groupings theory is bakit may mga nakakapasok, like, let's be honest, hindi naman lahat na nakakapasok sa UPs galing sa Pisay, galing sa Sci-High, galing sa big schools, di ba? There are normal people na nakapasok sa UP. And even nga, dinoble pa, di ba? Dinoble, imagine, dinoble yung slots para sa mahihirap. Imagine how big that move was. Okay, so hindi na super duper excuse na wala lang, hirap kami, hindi kami makapasok kasi basta may pangarap, kayang makipaglaban. Okay, kayang-kaya mo dapat yan. Okay, so sa groupings theory, this is just for me. Okay, this is the most logical explanation kung paano na doble yung slot sa may hirap ng, posible naman kasi hindi tinitingnan yung demographics. Let's be honest. Okay. And, di ba kayo consider pa nga, dakitin nyo rin naman siguro, from what school ka ba? Kasi nino-normalize. Imagine, may from random private school sa provinces na puro 99 yung grades, tiniira-rank siya normally sa isang galing sa Pisay na 92. Di ba? Anong talo ng 99, 92? No. The context matters, the school type matters. So, ito yung sa groupings theory natin. So, for the groupings theory, for example, there's 100 people here, or 100%. Kaya 100% yan. Okay? So, let's say the first 10%, 10% is just straight pasado. Kasi sila yung pinakamagagaling cream of the crop sila. 'Di ba? So, kung naman yung first choice campus courses nila, sana yun. Pasok na sila. Pero nilarankings pa din sila. Why? Nilarankings sino yung top 100 for intermed, and then sino yung top 50 for ablation scholars. Diba? Pero the rest, even if hindi sila makapasok dyan, pasok na yan. Okay, wala nang pagtatalo. Sana yung best of the best dyan Okay? And then, punta tayo dito. Ano yung kasunod? Let's say, from 11 to 90. Ranked 11 to, let's say, 80. Yeah. 11. Pak naman, no? So, 11 to 80th is, anong meron dito? Dito na yung pwedeng naka-rankings by grouping siya. Groupings, ang kulit naman nun, 11 to 80th. It's the groupings plus campus course choices. Campus course sequence. Okay? So, imagine, if kaya nilang doblehin yung slots para sa mahihirap, they were able to actually look at the demographics of the people. Okay? How do we get this? So, let's jump here. Copy natin to saglit. Yeah. Control C. Control V. Okay? So, for example, in, let's say, a specific program, BSMBB. It's BSMBB, Molecular Biology and Biotechnology. Kunyari, there are 50 slots there. Okay? Meron silang total na 50 slots. And the most realistic is, ialat nila yung first 30 into groups. Okay? 30 is grouped. Bakit kayo magsulat 30 is grouped into what? For example, 5 yung galing sa Pisay, 5 yung galing sa High School, 5, pangit yung 5, 10 galing sa normal public high school, normal public high school, and then let's say 8 yung galing sa big private school, and then ilan na to? 5, 10, 20, 28, and 2 yung galing sa small private school. Okay? So, with this grouping, this is 30. Okay, realistically, bakit may nakakapasok from normal private school tapos may bumabagsak from Pisay? It doesn't make sense. And possible naman may dark horse talaga. Pero if nakapasok ka na sa UP, hindi naman talaga lahat na sa UP is matatalino. Okay, may mga hirap din dyan sa buhay na, they're just trying to be the best versions of themselves. Pero kasi, there are slots being allotted para sa lahat. Equity. Diba? So, dito, Curse of Pisay, why? Kasi kahit galing ka sa Pisay, kahit super talino mo, if hindi ka nakapasok dito sa super duper gagaling na percentage, makakalaban mo, mga taga-Pisay din muna. Okay, ilan yung taga-Pisay? Tapos pasok, simula nung nag-up ka,
maraming bumabagsak sa mga taga-Pisay, and not just Pisay, UST Senior High School, alam nila rin yan. Kasi, more likely, dito pasok yung UST Senior High School, oh. Tapos anong kalaban nila dito sa rankings? Sila St. Jude. Diba? Imagine being group at the same group at St. Jude, bro. If you know what I mean, 'di ba? So, dito sa groupings na 'yan, medyo magkakalaban yung mga galing sa same type ng schools. Okay? So, as you can see here, mas marami talagang ibibigay, of course, from public high schools. Pero, dinivide pa sila dyan. And, demographics-wise, there's another set of permutation and shit. Pero more likely, dito galing yung mga may hirap. Diba? Or dito, saka dito. Okay? Kaya no matter what happens, hindi naman super duper agawan lang ng stat na pataasan lang. Kasi how can they be able to make the number of stats para mahirap doubled if simpleng pataasan lang siya? Even sa appeals, di ba? Kita nyo naman siguro, maraming bitter na, hala, bakit mas mataas yung UPG kung hindi ako nakapasok sa appeals na to? Kasi they are looking at the demographics. Okay? And this plus your actual rankings ng campus course choices. So there's no straight math kasi mahirap yung math niya, okay? Pero you can look at it like this. There are number slots being given kasi kung I'll be honest kung overall rankings lang, siguro 70% ang papasa sa UPCAT galing sa Pisay. Ganun sa kagagaling. Okay? Pero hindi eh. Madami rin bumabagsak sa kanila. Diba? Minameke pa nga ng results eh. Diba? So, yung ganun din. May mga mas magaling sila sa normal population, pero if kapwa Pisay versus kapwa Pisay, hindi sila ganun kagaling. Diba? So, there's the Pisay curse. Okay? So, again, if straight ranking lang, talo tayong lahat. Sino mga nalaban sa nationals, diba? Kita natin yun, yung joke na, may taga-Pisay na naman. So, in my life, I was never able to beat Pisay main, though the rest of Pisay, natalo ko na sila. Pisay main, never talaga. So, ganun sila kalalakas, okay? Kaya please stop making excuses na, wala, malit lang kasi yung school ko, may slots yung binigay for you. Okay? However, hindi, kunyari, there's 10 Pisay here, tapos 5 lang yung nakapasok dyan. Ano mangyari sa 5? Bagsak na ba sila agad? No. Parang unfair naman, di ba? Porket di na natalo yung taga-Pisay, laglag na sila, mas magaling naman sila sa iba. That's why there's this remaining na, ilan yung remaining? 20%. This is all for anong tawag doon? War for all, open war yan. Dito sa open war na yan, sa 20% na yan, I believe, wala na tong demographics. It's just about the choices sequence mo na. Okay? So, if hindi mo natalo yung kapwa Pisay mo, may chance ka pa naman dito sa last 20, kaso marami ka ng kalaban. Siyempre, may advantage ka pa rin kung mas mataas yung UPG mo and mas mataas or maganda yung arrangements mo ng rankings mo. Okay? So for me, UPCAT is realistic na may 10% na wala ng demographics, basta best of the best. Okay? And then yung middle part is hinahati sila in groups para mabigyan yung chance demographically yung from mahihirap or yung mga from small schools and stuff. And dito rin kasi, yung mga bloated yung grades, diba? Bakit mo sila isasama parang magsama-sama kayo mga bloated ng grades dyan. So diba, it's realistic, it's logical. But again, even if hindi makapasok yung magagaling here, there's this open war system sa dulo. Anong term yun? Wait lang. Open war. What's the term? What's the term? Kapag free for all war. Ano ito na yung term? Basta yun. There's that term na free for all shit. Okay. So, here, ako nang tatanong, anong school type mo? Okay. So, anong school type niya, guys? Type nga, are you from Pisay? Are you from Sai High? Are you from a normal public school? Are you from a big private school? Or are you from a small private school? Anong school type niya sa mga nandito? Small prive. So, kaya ayun. Kaya nga sa rankings, pinupush ko, invite yung mga klase nyo kasi sila yung usually kalaban nyo sa rankings. Again, the key here, if kaya mong umiskip dun sa 80% na nasa gitna, makapagbaradagulan ka dito sa top 10%, why not? Diba? Pero if hindi mo kaya dun sa top talaga, ayan, rankings by groupings yan. But if you fail naman sa rankings by groupings, may open war tayo sa dulo. That's just my theory. And it's realistic and logical. Like, paano nila madodoble yung pang mahihirap if they weren't able to do this, diba? Imposible naman na nagkataon lang. Hindi nila tinignan yung No. Ano nila yan? Manifesto nila yan para gumanda yung tingin sa kanila ng public. So, that's it.
Okay? So any questions with this? Okay, so wala na. Ngayon punta tayo sa ating final example. So, what's the sense of this? Okay? Paano ba natin siya gagamitin? So, punta tayo sa mga pinagko-comment nyo kanina. Tapos paglalaroan natin kayo. Okay? So, comment, comment, comment. Tignan natin. New West. Okay, Pidiliman, BA Journ. 10:30 na pala agad. Wait, I'm sorry, napahaba na yung drama natin. Okay, hindi, kaya natin to. So, sige, mag-save na lang tayo. Okay, sige. Save ko yung picture niya. Pipili ako ng kahit 7 lang muna. 7. After nito, yung dun na, types of upcut results, and wait, ang bilis ng oras, 10:30 na agad. Abot ba ako? Wait lang, tinatansya ko lang. Bakit? Wait. After nito is game, and then types of upcut results. Feeling ko hindi natin siya matatapos ng buo. Bigyan ako ng short example. Kung paano yung 1, 2, 3, 4. Okay. Mag-part 2 tayo bukas kasi medyo technical yung gusto kong discussion dito sa pangalawa. So, mag-example lang ako ng sige, pili ako 5 dito. Tapos bukas natin tuloy. Kasi gusto ko ng technical discussion about the sequence and shit. Plus, yan, maglalong talk si Dexter. So, mag-share ng journey mo, Dexter. Yan. Mag-ano tayo dyan. Iisa-isay natin yung nangyari dito. Okay? Nasaan na ba yan? Yung alin, sir? Isa-isay natin to. Ayan, isa-isay natin yan. And medyo mahaba. Okay, so bukas natin siya ipa-full. Ibigyan ko ng sample kung paano yung arrangements. Tapos bukas, one full example tayo. Tapos isa-isay. Sino gustong isa-isay natin to? 3 cents. Ayaw nyo? Di wag na. Para inaway. Okay, so bukas isa-isay na. Para aware kayo, ano yung INB, ano yung DPWAS, ano yung mga pinagsasabi dyan. Okay. So one last straight example tayo. Just para medyo tapos tayo tonight. Bukas natin mag-full example, full ranking example, tapos isa-isay natin yung results na yan. Okay? So mamili lang ako ng kunin pa dito. Teka. We got Rin, B. Journ, Philippine Arts, Linguistics. Sige, Linguistics. Ba't naman? Ang random mo naman mangarap, Chris. Nandiyan ka pa ba, Chris? Ano nga tayo pangarap mo, Chris? Parang ano ang answer mo sa buhay. Okay, sige. Kaya natin yan. Manila, Las Bañas. Okay. Sige. Okay. May mas malino ka bang screenshot, Ramsey? Can you PM? Andiyan ka pa ba, Ramsey? Andiyan ba si Ramsey? May Oni. Dito si Ramsey kanina. Wala na. Ayun. Saan ka ang mas malinaw na picture, Ramsey? PM mo sa akin. Paglalaroan kita. Sino pa ba ito? Engineering. Ayan. And then, engineering ulit. Ay, hindi pa ako na-replyan, Abner. Sorry na. Sige, habol ka lang sa UDD, Ab. Di bang in-extend ko naman na siya hanggang bukas kasi feeling ko ang dami kong di ma-replyan. Ito, maganda to. Sample. And then, we have, hindi ko din natin si Phil Jane. Yo. Ayun na tuloy. Ba? Ayun, receive. And then, ano to? Green is Manila LB. Okay, sige, pwede. St. Paul Technological Geodetic MST. Okay na to. Ayan, nag-PM ka ba sa akin, Ramsey? Kunin ko lang kay Ramsey. Hindi yung piniem ni Ramsey. Tinulogan na tayo ni Ramsey.
Ayun, okay, sige. Active 33 minutes ago si Ramsey. Nakatulog na to. Okay, game. Alright, laro tayo, laro tayo. Okay, one last example for this bashing part. Sequence. What we'll be emphasizing here is the importance of the choices sequence or else mamalasin ka sa buhay. Oh my God, nadoble ko siya. Ayun ako yung minalas. Kinarma. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, and 9. Okay. Pak. Oh, di ba? Ganun yun. Ang galing. Wala, magkakaiba ng size. Wait. And let's read these two. Pak. Again, dito this is my theory which is based on logic and stats. But this is not UP's. Okay, game. So, let's pick. Hindi ko talaga mabasa yung kay Ramsey. Goodbye. This one, ko rin siya mabasa. Sir Phil Jane. So, UP Manila, UPLB, UP Diliman, UP Manila. Ito muna. Okay. Kanino to? Kay ate girl. So, what's bad about this? What's the cut-off for UP Diliman? That's 2.2-ish. Actually, I forgot. The cut-off for UP Diliman is bagal. Yo. There you go. The cutoff for UP Diliman is 2.1, 2.2, 2.110. Okay. So for example, the cutoff for UP Diliman is 2.2. The cutoff for UP Manila is 2.1. So if hindi ka makapasok sa Diliman, wala na to. Dati backup na. Okay? So, kaninong program to? Nandito ka pa ba? Gising ka pa ba? Nakayat. Dito pa ba siya? Wala na siya. Ate girl. So, this is not a good choice. UP Manila, UP Diliman is pwede kasi higher yung UP Manila. Pero UP Diliman, UP Manila is kinda medyo nonsense siya. This is not impossible. Pero, it's hard. Okay? However, kasi kahit recon-wise, di ba, if your reasoning is, magpapalikon ako sa UP Manila, dito nga hindi ka na nakapasok eh. So, what are the odds na makapasok pa sa UP Manila? Mas agawan dyan. And look at her dreams, speechcom, BAcom, business. Bukang di rin siya. Puro quota pa tong nasa dulo. Okay, so do not put quota sa dulo. Siguro naman aware na. Raise hands, sinong aware na sa mga quota courses? Raise hands. So, yun. So, at this first check, hindi niya pa alam yung quota, yung non-quota. And pagdating naman sa UP Manila, okay, sige, what's good with her choices UP Manila is puro non-quota. So, I'd like to ask her, what's the sense of this? If I will guess, hindi siya papayagan mag-ibang campus unless nasa Maynila. Kaya siguro yung reason niya. So, yun din, may special exemptions na this is nonsense. But, if family-wise, dito ko lang talaga papayagan, sige, pwede. Given na puro non-quota naman yun nandito mo. So, kumbaga, parang worst case scenario niya na to eh. Hindi na siya makikipaglaban sa actual dreams niya basta makapasok siya sa UP. Yun yung reasoning niya dito. So, yung mga ganun, pinapayagan ko. Okay? Basta, kaya I need to know your story. Kasi, depende sa story ng buhay mo kung may sense or wala. Because if you want actual dreams, this is nonsense. Pero if you want to fight for your dreams here, and just say what if, kasi dito ka lang naman papayagan, realistic na siya kasi hindi na siya nag-quota programs dito. Or, nagkataon na, puro communication kasi to eh. So, nagkataon siguro na yung trip niyang program, communication related or join related is, pero behavioral sciences kasi to eh. Ang gulo niya. Okay, so, medyo magulo siya mga rap guys. So, ito yung mga kailangan ko kausapin. Okay ka lang ba? At least, di ba? I think, dito naman siya kanina, nag-comment siya. So, aware na siya na medyo magulo yung pangarap niya sa buhay. Okay, so yun yung reason kaya sagutin niyo yung assignment natin. Okay, next tayo. Ito, UP Diliman. Ito, usual combo. Diliman LB.
oh, maganda to ah. Kanino to? Yung naturuan ko na to. Kaninong pangarap to? Dito ka pa ba? Pero sinib ko yung pangalan. Ano? So, kung sino man to, this is good actually. sir. Akin po. Sino yan? AJ Mitra. Anong batch may AJ Mitra? Julio po. Oh. So, sino nagturo sa inyo to? Nag-ibang review center ka, tama ba? Ano po, sir? Tawag dito, umattend po ko ng free. Kasi po, sir, di ba sa Gmail po, nagsasend po kayo sir ng mga free sessions po. Okay. So, naturuan ka na before. Okay, Yes very po. good. Nagkaroon na po ako ng idea. So, this is good. I'll rate this as 5 stars. Charot lang. Judge muna natin. UP Diliman UPLB is a good combo. And 1 and 2 niya, engineering, psychology, 4 stars. 4 stars. Lagi ko na lang 4. Wait lang, 4. 4 stars and then 4 stars. Okay? And then 3 and 4 niya, di ba, non-quota. Pangsalo. Very good. So, AJ, based on this, whether you choose, parang, hobby mo, kaya pwede mo na siyang i-take, if and only if hindi ka talaga makapasok. Tama ba? Yes po, sir. Sorry, sir, nakain po. Sige lang, gets. So, financial-wise, AJ, are your family, aware or papayag sila if i-take mo yung 3 and 4 mo? Yes po, sir. Aware naman po sila, sir. Mm. Pero parang pinapasuggest talaga sa akin, sir, if kaya talaga po na mag-quota po, kung mag-quota na po. Gets. So, if ganito situation, this is good actually. Why? Kasi, worst case scenario, papapunta siya sa BA Theater Arts. Pero, if sa second year, pwede siyang mag-try na mag-shift into either of these programs. Pero if pumalya siya, mahal niya pa rin naman yung program. That's a good na pangsalo. Pangsalo is not just finding kung ano yung non-quota mo. Okay? Pangsalo is something na, what if hindi ka makapasok sa main dream mo? Tapos if mag-isip ka mag-shift to next year, what if pumalya? Kaya mo bang manindigan doon for the rest of your 4 years of college, for the rest of your life? So that's the purpose of pangsalo. That is non-quota na kaya mo pa rin siyang i-take. Okay? Kaya nga ituturo ko rin yung S1, S2, T1, T2, just for yung mga gusto talagang mag-UP and willing na sumugal for their dreams and kayang tanggapin if matalo sila sa sugal. Okay? So that's it. Very good, AJ. And fortunately, supportive yung family. Though may high suggestions, pero at least supportive pa rin sila. Okay? So, second choice naman, if ever, UPLB, yun lang yung challenge kay AJ kasi these two, pwede kang mag-appeal if and only if first choice mo sila. So, worst case part 2 is if makapasok ka dito, AJ, pwede kang mag-manual appeal sa UPLB. Pero wala lang, last thread of hope. Kasi tanggap mo naman na yung 3 and 4. So that's good. Supportive naman na sila. But ayun, you still have that worst case part 2 na pwede kang mag-manual appeals for at least mechanical engineering. Okay? And ganoon din. Maganda rin sa kanya dito. 4 stars, tapos pangsalo. Though this is 50-50 kasi maganda rin yung eco ng UPLB. So hindi siya super duper pangsalo. Pinagagawan pa rin siya. Pero it's still good. And base sociology. Okay? So this is an example of a good thing. And yun, sinwerte pa siya familial-wise kasi supportive din yung parents niya. Okay? So very good, AJ. Okay, so let's judge next. Okay, this one. Dito ba siya? Alam ko, Upcut Cutie rin to eh. I forgot lang yung name. Kanino to? UP Diliman. Okay, ito, medyo mabigat to 4 na quota. Well, technically, quota, 50-50. Stats is 50-50. Pwede siyang quota, pwede rin siyang pangsalo. Okay? So, I have to ask him, he needs to drop this. Okay? Kemeng here is nonsense. Kasi hindi ka makapasok ng stats. Pero makapasok ng Kemeng pa, di ba? That's higher quotability. Higher quota yung Kemeng. And it's good. This is also good. Di ba? More likely taga Mindanao siya. So if he doesn't get into UP Diliman, go. UP Mindanao siya. Okay? And di ba? Street siya. Ito or none. I love this. Di ba sabi ko, hindi ko na sinasuggest mag-non sa dulo. Pero, matatag siya eh. Ito lang talaga yung gusto niya. Why not? Papayagan ko siya. Okay? So, that's good. Ito lang yung bash sa kanya. Remove that. And stats is good na. Inan mo na lang to. Kung nandito ka man. Okay? So, hindi ko na kailangan ng family history kasi
kita naman there are times na I need to ask about your fam, pero there are times like this na medyo whatever happens, this is already a good option. Okay, so that's good. Diliman, kanina to? Alam ko estudyante ka rito. Kanino to? Kay Chris Lawrence. Okay. So, anong nangyari dito? May tanong pala. Sir, bakit po ulit hindi naman siya need gawin. This is just advice. Okay, na wala lang. For me kasi, if magnanan ka dito, if may ilagay ka kasi dyan, ira-rankings ka pa dyan, but if inan mo, either DPWAS ka na agad, or baka ibaba ka dito. Like sa 4th round, if lang naman, di ba? What if the trigger for the code para ma-consider ka agad dun sa second mong campus is if inan mo na yung dulo. But walang gantong tip online. Kahit kina sila Ramon, di nila pinapanan yan kasi maximize your chances daw. Pero ako, yun lang. Pwede mang inan, like, DPWAS, kasi wala ka naman na talagang dream. If lang naman, wala ka na talagang legit na dream, okay? Kaya naglagay ka ng random bullshit dyan na hindi mo naman iti-take, if mapunta ka doon, inan mo na lang siya. Para mapunta ka dito, or, meron ka nandyan. Kasi there's also this na, baka lang naman, sa DPWAS rounds, or sa waitlisted rounds, mas uunahin yung mga wala talagang program compared sa medyo may program naman na. Diba? So, psych factors like that. Small things, pero what if it affects? So it's not a directive, it's just a suggestion if wala ka naman talagang matinong ilalagay sa 4th. Okay? So ayan. So okay. Chris Lawrence. Anong pangarap mo sa buhay, Chris? Ano? Anong nangyari dito, Chris? Okay, open siya for all. Masyado namang open for all. Okay. So sige, skip ko muna yung kay Chris. Sid ko muna siyang kausapin ng matino sa buhay. Okay. So sige, may tanong sa Samsung A. Does this affect the competition? Yes, of course. Like, if ikaw yung mamimila, di ba? Sinong pipiliin mo? Same high school type, same grades, same score. Yung una, first choice ka. Yung pangalawa, second choice ka. Sinong pipiliin mo? Sa first choice ka. And yun yung papakita ko bukas. Or if you want, you can watch it sa YouTube, guys. Pwede siya panoorin dito. Okay. Ayan, may 10 akong example dyan. 10 tao. Tag-ranking shit pa ako dyan. Okay. So, forward ko na lang here kasi hindi nga natin matatapos tonight. You can watch it here. Pero ito rin yung exact kong di-discuss tomorrow, if ever. So, yan. So, bakit na magiging higher kung pang-apat mo siyang choice? Samsung. Di ba? Hindi mo siya pinili agad eh. Ba't kanya pipiliin? Diba? Parang relationship lang yan. Okay. So, 10:42 na. Sige na nga. Okay, sige. So, sige, we can cut off muna here. Sinend ko naman na YouTube. So, example of good choices. Good choices with a bit of family blessing. Hindi pa ito good. Crazy, confusing choices. Super duper confusing choices. Good choices with reality, kung ano yung inanan nyo, and suggestions for none. And bukas, pakita natin, what if we rank this overall? Okay, ano yung possible sequences? Ano yung reasoning kung bakit mahalaga yung 1, 2, 3, 4? And yung types nga ng results, and then the timeline for the results. The waitlisted DPWAS, the appeals, manual, and everything. Bukas natin siya part 2. Okay? So, ayun. Expected graduation. Hindi ba dapat Yeah. Alright. So, yun lang muna, guys. Pag part tayo bukas, remember, answerin niyo yung, bago kayo pumasok, sagutan niyo na siya, yung assignment natin. Sa mga free duties lang, nilagay ko naman siya sa page. You can also answer it. May nadagdag ba habang Uy, may nadagdag na isa. Okay, so, ayan. Ayan. So, let's take a picture, guys. Souvenir. Today's crazy mixture of, mas malinis yung discussion ko nung March because we have a lot of time. But today, konti na yung time natin. So, pinaghalo-halo ko na siya. Okay? Kaya bukas, last part na tapos diretso bashing tayo.
Okay? So, lahat tayo guys, smile. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Smile. And, ayun. Okay. See you guys tomorrow. And yun din, nagbasa tayo. May national mocks na tayo for AUDD. Remember ASET last, sorry. Remember ASET last 2 weeks. So, you have to be wise. Okay? Kailangan natin siyang kunin. Kailangan natin siyang tapusin. Okay? So, yun. See you guys tomorrow. Register kayo for national